Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Bishop. May mga pagkakataon ba sa inyong buhay na pakiramdam nyo pagod na kayo? Pagod na dahil maraming trabaho, hindi mapag-abot-abot ang sitwasyon sa pamilya, maaring pagod na dahil may dinaraan ng matinding dagok sa inyong personal na buhay, maaring problemang kalusugan o problemang pakikipag-ugnayan sa inyong asawa, anak, maaring kamag-anak, o isang kaibigang hindi inaasahang maaring na katampuhan o nakaaway po ninyo. Pwede din po na tayo bigat na bigat dahil hindi tayo makakalas sa isang matinding kasalanan, yung nagagawang kasalanan na alam nating nagdudulot sa atin ng para bagang kamatayan ng ating kaluluwa, di po ba? Lahat po tayo dumadaan sa mga sitwasyong ito at kalimitan, napapagod, napapagal, parang pakiramdam natin, tama na, sobra na, hindi ko na kaya. May mga pagkakataon sa iba na parang wala na silang pag-asa na makaahon pa sa sitwasyong dinadaanan nila. Magandang ang larawan yung parang ikaw ay nalulunod sa isang kumunoy, hindi ba? Kahit anong galaw mo, hindi ka makaahon. Ang kumunoy, lalo kang gumalaw, lalo kang hinihigop pababa, hindi po ba? Sa ating unang pagbasa, ito po yung magandang pinanggalingan sitwasyon ng mga Israelita. Sila po ay para bagang wala ng pag-asa sa Babylonia at alam naman nilang naparusahan sila ng Diyos. Hindi lang sila na itapon doon, kundi natalo sila, nagapi sila ng kanilang mga kaaway na mga pagano. Pero ito si Propeta Zacarias, nagsalita sa ngalan ng Diyos at ang mensahe niya ay magalak. Ang larawan ay magalak dahil mayroong isang hari na nakasakay sa isang bisirong asno. At sila ay tinitipon para makapasok sa kanilang tunay na tahanan, ang lupain ng Jerusalem. At ito naman po yung kwento. Ang mga Israelita hindi naiwan sa pagkakatapon sa ilang ng Babylonia. Sila po ay nakaalis din doon. At ang kwento nga po, dahil sa hari ng Persya, sila ay binigyan ng pagkakataong magkaisa muli, makabangon, itayo ang kanilang mga templo, at hindi lang mga Israelita, kundi pati rin ang mga dayuhan ay inanyayahang magkasama-sama, magkaisa, at mamuhay ng maayos at masagana. Kumbagay, nandoon ang bagong pag-asa. Kaya yung kanilang pakiramdam na pagal, napawi. Ang naging resulta o konsekwensya, yung kasunod, hindi kawalan ng pag-asa kundi galak. Sa ikalawang pagbasa, ito din yung sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Alam naman natin ang kwento, hindi ba? Ang nangyayari nga po ay yung mga pagano noon na nagbagong loob sa Diyos, kumbaga, hindi naman basta agad nakakala sa kanilang mga kasalanan, Namuhay sila pa rin sa laman. Pero sabi ng sulat, at ito yung mensahe ng Diyos, mamuhay kayo sa Espiritu. Kasi nga po, pag ikaw ay namuhay sa laman, mapapagod ka rin sa kakagawa ng kasalanan. Hindi po ba? At alam natin na ito ay magdudulot ng pag-agnas kung hindi mo pa solusyonan at hindi ka magbagong loob,
kamatayan ng iyong kaluluwa. Kaya ang panyaya ni San Pablo ay pagbabagong buhay kay Kristo. No? At doon mo matatamo, no, ang tunay na kapayapaan ng puso. No? Kay Jesus, hindi ka mapapagal. Kay Jesus, magkakaroon ka ng sariwa at panibagong buhay. At ito din po yung mensahe sa ating ebanghelyo ngayon, no? Nung sinabi ni Jesus, no, lumapit kayo sa akin, hali kayo, sabi niya, no, dahil ang paanyaya niya, no, ay lahat ng napapagal at nabibigatan ng pasanin ay pagpapahingahin niya. Meron din pong konteksto ito, no, kasi patama din po ito sa mga Pariseo at Eskriba. Kasi nung panahong yun, ang pabigat para sa kanila ay yung batas, yung tinatawag na Torah. Kasi kailangan memoryado ng mga Hudyo ang 613 batas. Dapat isaulo. Kung hindi mo maisaulo yan, no, hindi ka papasa. No? Kumbaga parang hindi ka maituturing na talagang mapalapit sa Diyos. Ipinipilit ito ng mga Pariseo at Eskriba sa mga ordinaryong Hudyo, no, na kahit papano'y nabibigatan na rin. Ang problema nga noon, bagamat napakagaling ng mga Pariseo at Eskriba sa ulado, ang tinatawag na batas, ang Torah, no? Hindi naman nila isinasabuhay. Kaya nga, ang mensahe ng Panginoon, yung aking pamatok ay magaan, no? Sabi nga niya dito, no, ay mag-aral kayo sa akin, ako'y maamo at mababang loob, no? Kaya parang mensahe ng Panginoon, no, na alam niyo naman yung pamatok, no, sa mga hayop na ginagamit din ng mga magsasaka, no? Ito'y mabigat din sa balikat nila, pero sa mga hayop, ito ay kumbaga nakahulmang eksakto. At hindi lang naman isang hayop, dalawa yan para talagang makalakad at mapagaan ang gawain. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, ang mensahe ng Panginoon sa paglapit sa Kanya na pagiginhawahin ang mga napapagal ay walang iba kundi ang Kanyang batas ng pag-ibig. At ang batas ng pag-ibig, no, ay nagpapagaan sa ating puso at pakikipag-ugnayan sa bawat isa. Sa isang espiritual na pagninilay, magandang tignan ang mensahe ng lahat ng ating mga pagbasa. Kung titingnan po natin, no, kahit papano, itong mga nakaraang linggo, itong nakaraang buwan, maraming kwento na talagang ang sitwasyon ng ilan, pati na rin sa ating personal na buhay, ay napapagod, napapagal, at parang gusto nang sumuko, dala ng maraming biro ng tadhana o dagok ng buhay. Di po ba narinig po natin at nabalitaan na nangyari sa Tacloban, di ba? Mga estudyante, minor de edad, dahil nga sa bullying, pinagbabaril, no, ang ilang estudyante, 3 namatay, yung iba kahit papano nakasurvive na, iba nasa ospital pa. Pero hindi po doon natapos. Sanga-sanga ding kwento. Kwentong nangyari sa saksakan sa Cavite, no? At itong nakaraan lang, itong July 1 sa Zamboanga, no? Nababalitaan po natin, no, na para bagang ang mga kabataan ngayon, no, ay, no, naghihiganti at gumagamit ng dahas, karahasan para makabawi. Sino po ang biktima? Hindi lang mga estudyante, kundi kanila rin mga magulang, hindi po ba? Kaya siguro yung ibang mga magulang, nabalitaan nila, naging biktima yung kanilang anak. Nandoon yung hindi lang sakit ng kalooban, kundi napapagal na rin sila, kumbagay parang gusto ng sumuko. Bakit nangyayari ito? Bakit ito ang nagiging sitwasyon sa kanilang pamilya? Kapag ika'y napapagal, ang paanyaya ng Panginoon ay lumapit sa Kanya.
Pero paano nga ba tayo lalapit sa Panginoon para maginhawangan? 3 pong mungkahi. Yung una po, dapat po tayong magpakumbaba. Kasi merong mga sitwasyon sa ating buhay, akala natin, kaya natin. Kaya nating mag-isa. No? May mga pagkakataon nga, ayaw nating sabihin yung dinadaanan nating problema. Kala natin, kaya nating kontrolin lahat. Tapos nahaharap tayo sa isang sitwasyon na wala tayong magawa. Hindi tayo makakilos. Kumbaga, para tayong nahihimpil at hindi makagalaw. Sinasabi ng Panginoon, huwag magtiwala sa sarili. Magpakumbaba. At dito ang simulain para humingi ng tulong. Kaya yung ikalawa, paano tayo hihingi ng tulong? Una sa Diyos. Yan ang ikalawang mungkahi, manalangin. Bakit kayo naririto at nagdiriwang ng Eucharistia ngayon? Maaring tuwing linggo lang kayo nagmimisa, yung iba nagmimisa araw-araw. Dahil nakikita nyo sa banal na Eucharistia, nararanasan ninyo ang pagpapahinga sa Diyos. Dito, kapag nagdiriwang tayo ng liturhiya ng salita ng Diyos, ang pangaral ng Diyos, kumbagay parang hinahagod yung ating puso, yung ating buong kalooban. Kinakalma tayo para makakita ng bagong pananaw at makabangon muli. Kapag tumatanggap tayo ng banal na komunyon sa liturhiya ng Eucharistia, yung ikalawang parte ng misa, kapag si Jesus ay tinanggap natin, hindi po ba nararamdaman din natin ang kapayapaan sa ating kalooban? Dahil ang naghahari na para bagang si Jesus na pumapasok sa Jerusalem na nakasakay sa isang bisirong asno ay nagdudulot ng kapayapaan sa ating puso. Pero ikatlo, hamon din kapag tayo'y nagpakababa, kapag tayo humingi ng tulong sa Diyos, ay humingi ng tulong sa ating kapwa. Hindi natin kayang mag-isa. Pag-isipan ninyo, isinilang tayo sa isang pamilya. Dahil dito meron tayong magulang na sandigan. Pag nagbuo tayo ng pamilya na mag-asawa, dapat tingnan ninyo ang inyong asawa bilang katuwang kapag dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay. Nandan din ang inyong mga anak. Kumbaga nagbibigay din ng lakas ng loob sa inyo na magpatuloy. May mga magulang nga, bakit ba kumakayod pa? Bakit ba naghihirap pa? Pantustos sa pag-aaral para makakain lang 3 beses ang araw ang kanilang mga anak. Inspirasyon nila ang kanilang mga anak para ibigay ang kanilang sarili at ialay ang buhay. Yung mga anak ganun din. Kapag dumadaan tayo sa maraming problema, pwede tayong pumunta sa ating kaibigan pero may pamilya, may mga mahal sa buhay, may mga magulang. Pwedeng sandigan. May isip natin, pagagalitan ako, huhusgahan ako. Subukan mo. Sa una lang yan, pero sa bandang huli, walang masamang tinapay sa mga magulang na nagmamahal sa anak. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, lumapit tayo sa Panginoon. Tandaan natin, ang ating pagkapagal magdudulot ng kaginhawahan. Dahil ang ipapasa ng Panginoon, walang iba kundi ang kanyang pamatok ng pag-ibig. Magpakumbaba lang, manalangin sa Kanya, at humingi ng tulong sa ating kapwa. Amen.